Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Exclusive! Tambuhalang buhaya na hinihinalang sumakmal at nakapatay sa isang mangingisda sa Palawan. Nahuli na! CBCP nagsorry sa gitna ng kontrobersiya sa pagtanggap ng ilang obispo ng SUV mula sa PCSO. Mag-iina, patay ng pagtatagain sa loob ng kanilang bahay sa Lumban, Laguna. Mahigit 20 kabilang ang isang buntis. Sugatan sa banggaan ng jeep at truck sa South Luzon Expressway. Sa North Luzon Expressway naman, truck na aksidente rin. Pahinante, patay! Kahit walang bagyo, Metro Manila, inuulan dahil sa habagat. Panghapong klase sa isang paaralan sa Malabon. Sinuspinde. Big time price hike sa gasolina. Nakaamba ngayong gabi. Mga tsuper, nagbanta ng dagdag singil sa pasahe. Iba pang billboard na umano'y malaswa. Pinagbabaklas ng MMDA. Sa France, aktwal na pagkahagit ng kotse sa siklista. Kuhang-kuha sa kamera. Solen Yusuf, kumusta na kaya ang lagay? Matapos operahan sa paa? At birthday celebration ng Kapuso Twin Stars na si Jake Vargas. Tinagsa ng fans. Jake, ano kaya ang wish? Ang dambuhalang buhaya na hinihinalang na nakmal at nakapatay sa isang mangingisda sa Batarasa sa Palawan noong Hunyo. Ilang araw ding nagabang sa ilog ang mga eksperto kasama ang grupo ng programa ng GMA na Eyewitness bago nalambat ang buhaya kanina. Nakatutok si Cara David. Exclusivo. Putol ang kanang paa at naaagnas ang katawan na may marka ng mga ngipin ng buwan. Ganyan natagpuan ng 35 anyos na mangingisdang si Edwin Lucero. Sinakmal ng buwaya si Edwin sa ilog sa barangay Rio Tuba, Bataraza, Palawan noong isang buwan. Kwento ng kanyang misis, punta sa ilog si Edwin madaling araw noong June 21 para tingnan kung dumating na ang in-order niyang mga karne. Pero hindi na nakauwi si Edwin. Kinabukasan, bangkay na siyang natagpuan. Makalipas ang halos 3 linggong paggalugad sa ilog, kaninang madaling araw namataan ang isang buwaya. Kasama ako at ang aking eyewitness team, mga eksperto mula Palawan Crocodile Farm at Palawan Council for Sustainable Development ang humuli rito. Bago nito, 4 na araw din naming binantayan ng mga bakawan sa Rio Tuba, nag-set up kami ng mga silo o trap at alas 5 kaninang madaling araw, nabitag ang buwayang ito. Sa bigat na tinatayang 300 hanggang 400 kilo, nahirapan ang grupo na buhati ng buwaya. May haba raw ito 13.7 feet, lalpas pa sa 2 6-footer na tao. Tinalian at tinakpan ang mga mata nito. Natural kasi na maging agresibo ang buwaya kapag nakakakita ng tao. Mas mabuti rin daw kung mahigpit ang pagkakatos dito para maiwasang mas lalo pa itong ma-stress sa pagkukumiglas. May scientific name na Crocodylus porosus ang naturang buwaya. Ito ang itinuturing na pinakalaking uri ng buwaya sa Pilipinas. Ayon sa mga crocodile experts, kapag ang buwaya raw ay nakakain na ng tao, kailangan na raw itong hulihin para hindi na mamiligro ang buhay ng mga taong naninirahan o kaya't dumarayo sa lugar. Kapag daw kasi nasanay itong kumain mula sa komunidad, baka balik-balikan na nito ang komunidad at kumain ng iba pa tulad ng aso, baboy, manok at maski tao.
Dadalhin ang buhaya sa Palawan Crocodile Farm at doon pasusukahin ito para malaman kung may nakain ng bahagi ng katawan ng tao. At sakaling wala mang makita, hindi na ito ibabalik sa ilog. Mananatili na ito at aalagaan sa Palawan Crocodile Farm para hindi na muling makapang-atake ng tao tulad ng nangyari kay Edwin. Mula sa Palawan, Cara David, nakatutok 24 oras. Marami na ang naging biktima ng pag-atake ng buhaya sa iba't ibang lugar sa ating bansa sa mga nakalipas na taon. At ang ilan sa kanila ay mga bata. Yan ang tinutukan ni Tina Pangalinan Perez. April 30, 2008, naglalaro sa tabing ilog sa Barangay Ransang sa Rizal, Palawan, ang 6 na taong gulang na si Mostakim Ibrahim nang mangyari ang hindi inaasahan. Ayon sa kanyang kuya na naliligo noon sa ilog, naguhugas ng kamay sa tubig ang kapatid nang makita niyang sakmal na ng buhaya ang tuhod nito. Hinila raw ng buhaya ang bata sa tubig hanggang sa hindi na makita. Maghapong sinuyod ng mga taga-barangay ang ilog. Naglagay pa sila ng patibong kung saan isang buhaya ang nahuli. Inoperahan ang buhaya pero walang nakitang parte ng katawan ng bata. Kinabukasan, natagpuan ang bangkay ni Mostakim. May sugat sa binti. Posibleng nalunod daw ang bata matapos atakihin ng buhaya. Marso ng parehong taon, isang bata rin ang patay matapos kagatin ng buhaya sa Loreto, Agusan del Sur. Nakasakay umano sa maliit na bangkang ito ang biktima habang papauwi. Nang sakmali ng buhaya ang kanyang ulo. Na-recover ang katawan ng bata, subalit hindi na nakita pa ang buhaya. Kinagat din ng buhaya ang nooy 3 buwang buntis na si Lenlen Aribay habang naliligo sa sapa ng Barangay Kadsalan sa San Mariano, Isabela, Pebrero noong 1 taon. Muntik pa raw siyang matangay ng buhaya at tuluyang hindi maabutan ng asawa. Mabuti na lang, nakakapit siya sa ugat ng isang puno. Maliban sa malalalim na sugat, ligtas naman si Lenlen. Pero kinailangang obserbahan kung naapektuhan ang kanyang dinadalang sanggol. Noong Nobyembre 2006, isang batang babae ang naging laman tiyan ng isang buhaya sa Rizal, Palawan. Naliligo umano ang biktima sa ilog ng atakihin ng buhaya. Kinabukasan, lumutang ang punit na damit ng bata at ilang bahagi ng katawan nito. Tina Pangalinan Perez, nakatutok, 24 oras. Nagsorry na ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines o CBCP. Ito ay sa gitna ng kontrobersyal na pagtanggap ng ilang obispo ng mga mamahaling sasakyan mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Ayon pa sa mga obispong binansagang Pajero 7, handa silang managot kung mapatutunayan sila'y nagkasala. Nakatutok sila'y Alvin. People of God, our Mother Church has been deeply wounded by the controversies in the Philippine Charity Sweepstakes Office that have erupted in the past 2 weeks. As shepherds struggling to love you like Jesus, the Good Shepherd, we are sorry for the pain and the sadness that these events have brought upon you. Mapagkumbabang humingi ng paumanhin ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa kanilang pastoral statement o mensahe sa mga mananampalatayang Katoliko. Resulta ito ng pagtalakay ng lahat ng obispo sa isyu ng pagtanggap umano ng 7 obispo ng mga sasakyan mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO sa kanilang plenary assembly. Aminado rin ng mga obispo na hindi naging tugma ang ginawa ng ilan sa kanilang hanay sa kanilang itinuturo. We are saddened that many of you, especially the youth, the poor, our basic ecclesial communities, have been confused because of the apparent inconsistency of our actions with our pastoral preaching. Pero hiling nila huwag silang agad husgahan, sa halip alamin daw ang katotohanan. Bagaman nais lang naman daw ng mga obispong nasasangkot ang makatulong sa kanilang mga nasasakupan, handa raw ang mga ito na managot kung mapapatunayang nagkasala. We assure you that the bishops concerned are ready to accept the responsibility of their action and to face the consequences if it would be proven unlawful, anomalous, and unconstitutional. We assure you
that their action was done without malice. Ipinauubaya na ng CBCP sa 7 obispo ang desisyon kung ibabalik nila ang mga sasakyan. Nauna nang sinabi ng mga ito na handa silang gawin ito. 4 sa kanila ang nasa plenary assembly kanina. Sina Cotabato Archbishop Orlando Quevedo, Bontoc Lagawe Bishop Rodolfo Beltran, Basilan Bishop Martin Humowad at Butuan Bishop Juan de Dios Pueblos na sumulat kay Noy Pangulong Gloria Arroyo at humingi ng pa-birthday na 4x4 vehicle. Dadalo raw ang mga obispong sangkot sa pagdinig ng Senado. Pero si Nueva Segovia Archbishop Ernesto Salgado na nasa ibang bansa. Muli raw susuriin ng CBCP ang pakikipagtulungan nila sa pamahalaan. May policy kami no na hindi kami hihingi at hindi tatanggap ng pera galing sa sugal, whether it's legal or illegal. Ang pagkor galing sa sugal kasi yun, so I think it will fall within that one. Yun ang ngayon nga tililinawin. Pati yung sa ibang government agencies. Pero sa tingin ni Sister Mary John Mananza na kritiko ng dating administrasyon, higit sa mga obispo, mas dapat daw sisihin si Arroyo na pinulitika raw ang PCSO. Sa akin yung mga bishops, okay, they have their own reasons for accepting, but siguro hindi dapat sila yung unang-unang i-blame, but yung gumagamit sa kanila. Tipid naman ang sagot ng PCSO sa pagsusori ng mga obispo. No comment, we will just pray for each other. Wala pa raw komento rito ang kampo ni Arroyo ayon sa tagapagsalita nitong si Maite Defensor. Lay Alves, Nakatutok, 24 oras. Mga kontratang sobra ang halaga at kung saan dehado umano ang PCSO. Yan po ang bagong pagbubunyag o expose ng kasalukuyang pamunuan ng PCSO laban sa mga dati nitong opisyal. Sa kabilang dako, hinamo naman ng ilang militante si PCSO Chairperson Margie Wico na siya'y magbitiw na. Kasi imbis na sa pagtulong daw sa mga nangangailangan ay mas nakatuon daw siya sa pag-ungkat sa mga umano'y irregularidad. Nakatutok si Dano Tingkongko. Handa at armado raw ng dokumento at ebidensya ang buong board ng PCSO pagharap nila muli sa Senado sa Miyerkules. Ngayong araw maghapon nagpulong ang mga miyembro ng board ng PCSO sa kanilang opisina sa PICC. Closed door ang meeting pero bago ang mismong pulong, umamin ang ilang miyembro ng board na hanggang ngayon nalulula pa rin daw sila sa mga nauungkat nilang irregularidad umano sa palakad ng dating board. Parang ang bigat-bigat ng pakiramdam namin kasi yung pagbibigay parang walang pakiramdaman. Oo. Tapos parang yung mga zero, parang baliwala yung millions. Parang nasashock kami. Tapos kaya parang, Chair, lalabas muna ako. Kailangan ko huminga. Hindi mo ini-expect na pati ba naman PCSO papatulan. Parang you would think na they will spare PCSO from corruption. But, well, we were mistaken. Ako outsider. Ngayon lang ako pumasok sa gobyerno except for yung 86 na 6 months. Ngayon lang ako pumasok sa gobyerno, na-realize ko how deeply rooted ang corruption. Napakahirap. Ang iniwang libro ng nakaraang administrasyon daw halimbawa nakitaan daw nila ng ilang mga kontratang hindi pabor sa PCSO. Ilan lang sa mga ito ang iniwang 90 million pesos kada buwan na budget para sa thermal paper. Gayong natawaran daw ng bagong board ng halos 30 million pesos. Meron din daw isang kontratang nakita para sa 10 mobile clinic na nagawa nilang pababae ng kalahating milyong piso kada isa. Nung dinimanda kami, pinag-aralan namin yung kontrata. Merong provision sa kontrata na pwede kaming makakuha ng discount. As early as a year or 2 years before us, pwede mo gamitin yung provision na yon. Hindi na ginagamit. Nung nakita namin yon, dahil nakademanda kami, nag-negotiate kami with them. Siguro less than a day ang negotiation, binigyan kami 27 million. Discount, 30%. Ang question, bakit hindi nakita ng dating board to? Pero nagkakaisa man ng mga miyembro ng kasalukuyang board sa pag-usisa at pagtama sa mga umano'y naging irregularidad. May ilang empleyado naman daw ang ahensya na ayaw daw makipagtulungan sa kanila. Sa kabilang banda, hinamo naman ng ilang mga militante si PCSO Chair Margie Wico na magbitiw na sa pwesto sa gitna ng gulo sa PCSO. Ayon sa grupo, napapabayaan na raw sila ngayong nakatutok ang gobyerno at ang kasalukuyang pamunuan sa mga nakaraang irregularidad. Hindi po kami para lumapit dito kung kami po ay may magagastos. Para kayong pulubi. Kami po ay para na ng pulubi rito. Pulubi na nga, ginagawa pang mas mukhang pulubi. Pero gigit ng PCSO board, kapatid na raw ng pagtama nila ng minanang mali ang pagpapaganda ng serbisyo ng ahensya. We have already a lot in our hands. No? Kaya lang, merong mga parang nagpipigil sa amin at lagi kaming
hinahanapan ng issue para managot. Para bang gusto kaming alisin sa kagustuhan namin gumawa ng mabuti. Iniimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee ang umano'y irregularidad sa intelligence fund ng PCSO na ibinunyag mismo ng mga bagong PCSO officer. Dano Tingkong, Nakatutok, 24 Oras.